Disclaimer: ang kwentong ito ay batay sa katang-isip at alamat, at maaaring naglalaman ng mga supernatural na elemento tulad ng aswang at iba pang nilalang na hindi totoo sa totoong buhay. Ang mga pangyayari, pangalan, at lugar ay hindi totoong tao o pangyayari. Ang layunin ng kwento ay magbigay aliw at takot sa mga manonood at mambabasa, kaya't hinihikayat namin ang lahat na manood at magbasa ng may bukas na isipan at pag-iingat. Si Marco, isang binatang tagalungsod, ay dumating sa isang liblib na baryo sa probinsya upang magtrabaho bilang isang construction worker. Bagaman hindi niya kilala ang lugar, napansin niya agad ang kakaibang katahimikan sa paligid. Ang mga bahay ay yari sa kahoy at nipa, may mga makakapal na punong nakapalibot, at tila kakaiba ang amoy ng hangin. Habang naglalakad siya sa makipot na daan, napansin niyang may ilang babae na nakatanaw sa kanya mula sa bakuran, ngumingiti, ngunit may kakaibang titig na para bang may alam sila na hindi niya pa nalalaman. Sa unang gabi niya sa baryo, nakaramdam si Marco ng kakaibang kaba. Nang dumaan siya sa tabi ng ilog na naglalagong ilaw ng buwan, nakarinig siya ng bulong sa hangin, parang mga salitang hindi niya maintindihan, ngunit tila iniimbita siya papalapit sa isa sa mga bahay sa gilid ng daan. Bagamat nag-atubili, tinahak niya pa rin ang landas, dala ang kuryosidad at bahagyang takot. Pagdating sa bahay, sinalubong siya ng isang matandang babae na may mabait na ngiti, ngunit may kakaibang lamig sa kanyang mga mata. Kinabukasan, nagsimula siyang makilala ang iba pang mga residente, lalo na ang mga kababaihan. Sa simula, tila inosente at mababait ang mga ito, may nag-aalok ng pagkain, may nag-iimbita sa kanya sa kwentuhan sa gabi, at may mga nakangiti sa kanya habang siya ay naglalakad sa paligid. Ngunit hindi niya maiwasang mapansin ang ilang kakaibang bagay. May mga hayop sa baryo na hindi normal ang kilos, parang tumataka sa kanya kapag siya ilalapit. May mga bata na biglang nawawala sa ilang minuto at biglang bumabalik ng parang walang nangyari. At may mga babae na tila nakatingin sa kanya sa paraang hindi lamang simpleng kagandahang loob ang dahilan. Habang lumilipas ang mga araw, unti-unti siyang nagiging pamilyar sa baryo, ngunit hindi niya maiwasang makaramdam ng kakaibang takot sa gabi. Nakita niya na may mga liwanag sa kagubatan na gumagalaw ng walang pinagmumulan, may mga anino na tila sumusunod sa kanya, at may mga bulong sa hangin na humihikayat sa kanya na lumapit sa ilang lugar na malayo sa kalsada. Ang bawat gabi ay nagiging mas nakakapanabik at nakakatakot para sa kanya, at unti-unting naipapakita sa kanya ng baryo na ang mga kababaihan dito ay hindi karaniwan. Sa kabila ng takot, nararamdaman ni Marco na siya ay nakakaakit sa mga babae sa baryo. Nakikita niya ang mga ngiti at titig na tila nagpapahiwatig ng labis na interes sa kanya. Sa unang linggo, nakisali siya sa mga simpleng aktibidad ng baryo, pagtulong sa bukid, pagsali sa maliit na pagtitipon, at pagsubok ng lokal na pagkain. Ngunit may halong kaba ang bawat aksyon dahil sa bawat galaw ng mga babae, may mga kakaibang palatandaan na hindi niya lubos na maintindihan. Isa sa mga pinakaunang nakakaintrigang karanasan ni Marco ay nang siya ay inimbitahan ng isang grupo ng kababaihan sa isang gabi para sa kwentuhan sa ilalim ng buwan. Ang kwentuhan ay tila masaya, puno ng tawanan at kwento ng baryo, ngunit habang tumatagal, naramdaman niya ang kakaibang tensyon. May mga sandali na bigla silang mananahimik, titingin sa kanya ng may kakaibang intensity, at pagkatapos ay muling magpapatawa na parang walang nangyari. Napansin din niya na ang ilan sa kanila ay may kakaibang marka sa balat, parang paso o pilas, na hindi niya maipaliwanag. Bawat araw na lumilipas, nadaragdagan ang misteryo sa paligid ni Marco. Ang baryo na una niyang naisip na payapa ay tila may nakatagong lihim. Ang mga babae, na sa una ay nagpakita ng kabaitan, ay unti-unting nagiging sentro ng kanyang kuryosidad at kaba. Ang takot at intriga ay nagsimulang maghalo, isang halo ng atraksyon at pangamba. Si Marco ay unti-unting nahuhulog sa kanilang pang-akit, habang sabay na nadarama ang isang hindi maipaliwanag na panganib na nagmumula sa mga ngiti at galaw ng mga babae sa baryo. Sa huling parte ng bahaging ito, ipinapakita ang unti-unting pagbabago sa pananaw ni Marco. Mula sa simpleng curiosity at excitement sa bagong lugar, unti-unti niyang nararamdaman na may kakaibang puwersa sa baryo, lalo na sa mga babae na hindi niya basta maipaliwanag. Ang mga palatandaan ng misteryo, ang mga hayop, anino, bulong, at kakaibang titig, ay nagiging mas malinaw, at nagsisimula siyang magtanong sa sarili kung ano ba talaga ang tinatagong lihim ng baryong ito. Sa mga sumunod na araw, unti-unting nakilala ni Marco ang ilan sa mga babae sa baryo.
Ang mga ito ay tila palakaibigan sa unang tingin, nag-aanyaya sa kanya sa kanilang mga bahay upang makipagkwentuhan at subukan ang kanilang mga lokal na pagkain. Si Lina, isang dalaga na may mahabang itim na buhok at matang tila mailihim, ang pinakaunang nagpakita ng labis na interes sa kanya. Sa bawat pagkakataon na nagkikita sila, ang mga ngiti at titig ni Lina ay nagdudulot ng kakaibang init sa dibdib ni Marco, bagaman may bahagyang kirot ng kaba na kasabay nito. Ang iba pang babae, tulad ni Mila at Rosa, ay nagtataglay din ng parehong uri ng atensyon, magiliw sa panlabas, ngunit may tila nakatagong paraan ng panghihikayat. Isang gabi, inimbitahan siya ni Lina sa kanilang bahay para sa isang simpleng pagtitipon. Dito niya unang naramdaman ang kakaibang kapaligiran ng baryo sa gabi. Ang mga ilaw sa paligid ay maliliit at mahina, ang hangin ay may bahagyang amoy ng usok ng kahoy, at ang mga anino mula sa mga puno ay gumagalaw ng parang may sariling buhay. Habang nag-uusap, napansin niya na ang mga babae ay tila nagkakaintindihan sa mga palihim na paraan, isang tingin, isang ngiti, o isang maikling bulong ay sapat upang magkaintindihan sila. Sa bawat sandali, nararamdaman ni Marco ang isang kakaibang tensyon sa kanilang paligid, parang may pinaplano silang bagay na hindi niya pa alam. Sa kabila ng kakaibang pakiramdam, hindi maiwasan ni Marco na maakit sa kanila. Ang bawat babae ay may kanya-kanyang paraan ng pang-akit, mayroong palaging nakangiti at nagbibiro, mayroong tahimik ngunit nakatitig ng matagal, at mayroong nag-aalok ng simpleng tulong at kabaitan na nagdudulot ng pagkakakumpleto sa kanyang pakiramdam ng kaligayahan. Unti-unti siyang nahuhulog sa kanilang alindog, na parang bawat araw sa baryo ay nagiging isang laro ng atraksyon at pagtataka. Habang tumatagal, napansin ni Marco ang ilang kakaibang palatandaan. May mga hayop na biglang tumatakbo kapag siya ilalapit, may mga ilaw sa kagubatan na gumagalaw na parang may sinusunod, at may mga bulong sa hangin na tila nagmumungkahi ng panganib o babala. Sa kabila nito, hindi niya lubos maintindihan kung ito ba ay bunga lamang ng kanyang imahinasyon o may mas malalim na dahilan. Ang halo ng atraksyon at kaba ay patuloy na nagtutulak sa kanya na manatili at makipag-ugnayan sa mga babae, kahit nararamdaman niya ang bahagyang takot. Isang araw, habang tumutulong siya sa bukid, napansin ni Marco na ang ilan sa mga babae ay palihim na nag-uusap tungkol sa kanya. Ang kanilang mga ngiti ay tila may dalang lihim, at may mga pagkakataon na biglang titig sa kanya ang isa sa kanila, na para bang sinusubok siya. Ang kakaibang pagkilos na ito ay nagdudulot ng halo ng excitement at pangamba. Napagtanto niya na ang baryo ay puno ng misteryo, at habang ang labis na atensyon ng mga babae ay nakakaakit, may mga palatandaan na ang kanilang intensyon ay hindi lamang basta kabaitan o pagkakaibigan. Sa mga sumunod na gabi, dumarami ang pagkakataon na si Marco ay inimbitahan sa mga pagtitipon. Ang bawat gabi ay parang isang laro ng atraksyon, may tawanan, may kwento, at may mga sandali ng tahimik na tensyon. Ang bawat babae ay may paraan upang makuha ang kanyang pansin, ngunit may mga pagkakataon na biglang mananahimik sila at magtititig sa kanya ng parang may sinusubok. Napansin niya na may ilang babae na may kakaibang marka sa balat o kakaibang anyo kapag natatanaw mula sa gilid ng ilaw, ngunit sa sandaling diretsyo ang kanyang tingin, tila nawawala ang kakaibang hitsura. Habang unti-unti siyang nahuhulog sa kanilang pang-akit, nararamdaman ni Marco ang isang kakaibang pagkalito. Ang kanyang utak ay nagsasabi na may kakaibang hindi tama, ngunit ang kanyang damdamin ay nagtutulak sa kanya na manatili at makisama. Ang halo ng pagkasabik, kaba, at intriga ay lumilikha ng isang tensyon na hindi niya pa naranasan sa anumang lugar. Nararamdaman niya na ang baryo ay may sariling buhay, at ang mga babae ay bahagi ng isang misteryosong plano na unti-unti niyang natutuklasan. Isang gabi, sa ilalim ng buwan, napansin ni Marco ang kakaibang kilos ng ilan sa mga babae. Habang naglalakad siya pauwi, nakita niya ang anino ni Lina na tila may ibang anyo, mas mahabang mga braso at kakaibang galaw. Sa unay nagduda siya sa sarili, iniisip na baka ang liwanag lamang ang naglalaro sa kanyang mata, ngunit sa susunod na sandali, napansin niya rin ang iba pang babae na may mga abnormal na kilos sa likod ng mga puno at bubong. Ang damdamin ng kaba ay humalo sa kanyang atraksyon, isang malinaw na palatandaan na may itinatagong lihim ang mga babae. Sa pagtatapos ng bahaging ito, si Marco ay nasa punto ng pagkalito at pagkahumaling. Ang kanyang unang pakikipag-ugnayan sa mga babae ay puno ng atraksyon, pang-akit, at kuryosidad, ngunit kasabay nito ay mailumalabas na mga senyales ng panganib.
Ang baryo, na una niyang inisip na payapa, ay unti-unting nagiging lugar ng misteryo at takot. Sa bawat ngiti at bulong ng mga babae, nararamdaman niya na ang kanyang mundo ay unti-unting lumilihis mula sa normal, at nagsisimula siyang magtanong kung ano ba talaga ang itinatagong lihim sa likod ng kanilang mga ngiti. Habang lumilipas ang mga araw, unti-unting napapansin ni Marco na ang mga babae sa baryo ay may mas malalim na layunin kaysa sa simpleng pakikipagkaibigan. Ang kanilang pang-aakit ay hindi lamang basta ngiti o tawanan, tila isang sinadyang laro upang makuha ang kanyang tiwala at pagmamahal. Si Lina, na noon ay palaging mabait at magiliw, ay nagsimulang maging mas matindi ang kanyang pang-akit. Iniimbita si Marco sa gabi, nag-aalok ng masasarap na pagkain, at laging nakangiti sa bawat pagkakataon na sila'y magkasama. Ang iba pang babae ay sumusunod din sa parehong pattern, nagiging palakaibigan sa harap niya, ngunit may kakaibang palihim na komunikasyon sa isa't isa na hindi niya lubos maunawaan. Sa bawat gabi na siya ay inimbitahan sa bahay ng mga babae, unti-unti niyang napapansin ang kakaibang enerhiya sa paligid. May mga sandali na tila humihinto ang oras, at bawat kilos ng babae ay maingat at mailayunin. Ang mga ngiti at titig nila ay nagdudulot ng halo ng init at kaba, isang pakiramdam na nakakaakit, ngunit nakakatakot din na pagtanto ni Marco na ang baryo ay tila may sariling ritmo, at ang mga babae ang gumagalaw bilang mga sentro ng puwersang iyon. Hindi niya maipaliwanag kung bakit sa kabila ng kaba at pangamba, patuloy siyang naaakit sa kanila. Isang gabi, habang naglalakad pa uwi, napansin niya ang kakaibang pagbabago sa hitsura ni Lina. Ang mukha nito ay nagkaroon ng mas matalim na gilid, at ang mga mata ay tila mas kumikislap sa dilim. Ang kanyang mga kilos ay tila mas mabilis at mas makinis, na para bang may iba pang anyo o identidad na tinatago sa kanya. Ang iba pang babae, na nakatanaw mula sa malayo, ay nagpakita rin ng kakaibang galaw. May mga sandaling ang kanilang mga katawan ay tila humihigop sa liwanag ng buwan at naglilihim ng lihim na hindi niya kayang maintindihan. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Marco na ang baryo ay hindi lamang payapa at tahimik, ito ay puno ng panganib at misteryo. Ang panlilinlang ng mga babae ay nagsimula ring lumawak sa pamamagitan ng maliit na pagsubok sa kanyang tiwala. May mga pagkakataon na siya ay iniimbita sa isang lugar na tila normal lamang sa araw, ngunit sa gabi, ang parehong lugar ay nagiging masikip at puno ng kakaibang enerhiya. Ang mga babae ay nagiging mas palakaibigan sa harap niya, ngunit sa likod ng kanilang mga ngiti ay may tinatagong lihim na tila sinusubok ang kanyang katapangan at katalinuhan. Unti-unti, napapansin ni Marco na siya ay unti-unting naimpluwensyahan ng kanilang presensya at pang-akit, at hindi niya alam kung paano lalayo nang hindi nakakaapekto sa kanilang mga reaksyon. Sa gitna ng lahat ng ito, may mga sandali rin ng katahimikan at pagbibigay daan sa kanyang sariling pag-iisip. Dito niya unang na-realize na may pattern sa kanilang kilos, isang maingat na plano upang ilihis ang kanyang atensyon mula sa normal na pamumuhay at idirekta siya sa kanilang kontrol. Ang bawat babae, sa kani-kanilang paraan, ay naglalaro ng kanilang papel sa pagtatangka na paluhurin siya sa baryo. Ang halo ng atraksyon, takot, at pagkaakit ay nagiging isang malakas na puwersa, na mas lalo pang nagpapahirap sa kanya upang makaisip ng malinaw. Isang gabi, habang siya'y naglalakad sa gilid ng ilog, naramdaman niya ang kakaibang presensya na sumusunod sa kanya. Hindi lamang si Lina o ang iba pang babae ang nasa paligid, kundi tila may mga anino o nilalang na nagmamasid mula sa kagubatan. Ang mga bulong at mga halakhak ng babae ay tila nagiging mas malalim at mas mapanlinlang, na nagpapakita na ang baryo ay may mas malalim na lihim na hindi niya pa nalalaman. Sa bawat galaw niya, ang babae ay nagiging mas makapangyarihan, at ang baryo ay nagiging isang lugar kung saan ang normal na lohika at realidad ay nagiging malabo. Unti-unti, si Marco ay nasasangkot sa mga kakaibang ritual at gawain. May mga gabing siya ay inimbitahan sa mga pagtitipon sa dilim, kung saan ang mga babae ay nagtatanghal ng kakaibang sayaw at bulong, na parang nag-aanyaya sa kanya sa isang mundong hindi niya maintindihan. Ang kanyang utak ay nag-aalinlangan, ngunit ang kanyang damdamin ay patuloy na nahuhulog sa kanilang pang-akit. Ang halo ng atraksyon at takot ay nagsisimulang magdala sa kanya sa bingit ng panganib, ngunit sa parehong pagkakataon, hindi niya maipaliwanag ang sobrang pagkaakit sa kanila. Sa kabila ng lahat, may mga sandali ng pagbabalik loob at pagkalinga mula sa mga babae. May mga nag-aalok ng pagkain, may nagbabantay sa kanya sa gabi, at may nagtatangkang protektahan siya mula sa mga nakatagong panganib ng baryo.
Ngunit sa bawat kabaitan, may mga palatandaan ng panlilinlang, isang tingin, isang ngiti, isang bulong na nagdudulot ng hindi maipaliwanag na kaba. Ang bawat kilos ay may doble o triple na kahulugan, at si Marco ay unti-unting natututo na hindi lahat ng nakikita o nararamdaman ay totoo. Sa pagtatapos ng bahaging ito, si Marco ay nasa punto ng labis na pagkaakit at unti-unting panlilinlang. Ang kanyang tiwala sa mga babae ay napapailalim sa kanilang mga manipulasyon, at ang baryo ay nagiging isang mundo ng atraksyon at panganib na hindi niya lubos maipaliwanag. Ang bawat galaw ng babae ay may kahulugan, at ang halo ng kuryosidad, takot, at pagkaakit ay patuloy na naglalagay sa kanya sa bingit ng hindi maipaliwanag na misteryo. Nararamdaman niya na ang susunod na mga pangyayari ay magdadala sa kanya sa isang punto kung saan hindi na siya makakalabas ng hindi nasasaktan o nababahala. Habang lumalalim ang gabi at dumarami ang kanyang karanasan sa baryo, unti-unti nang naririnig ni Marco ang mga alinggaw at bulong tungkol sa mga kababaihan. Ang mga matatandang residente ng baryo ay lihim na nagbababala sa kanya sa pamamagitan ng mga pahiwatig at kwento na halos mailihim sa mga mata ng mas batang henerasyon. Sabi ng ilan, may mga babae sa baryo na dati nang naitala sa mga misteryosong pagkawala ng kalalakihan sa nakaraan. Bagamat mahirap paniwalaan sa una, naramdaman ni Marco na may matibay na dahilan para ipag-ingat siya. Ang bawat kwento ay may halong takot at hiwaga, na nagpapahiwatig ng malalim na lihim na matagal nang tinatago sa baryo. Isang gabi, habang siya'y naglalakad pa uwi mula sa isang pagtitipon, nakarinig siya ng malayong halakhak at bulong mula sa kagubatan. Ang tunog ay hindi karaniwan, parang humihikayat sa kanya, ngunit may kasamang pagbabanta. Napansin niya rin na may kakaibang amoy sa hangin, isang halimuyak na matamis ngunit nakakatakot, na parang may nakalulon na panganib. Ang kanyang kutob ay nagsasabi sa kanya na ang mga babae ay hindi basta inosente, may tinatagong lihim silang hindi niya pa nakikita sa liwanag ng araw. Ang kaba at takot ay unti-unting lumalalim, ngunit sa parehong oras ay hindi niya maiwasang magtaka at mas lalong maakit sa misteryo ng baryo. Sa mga sumunod na araw, may mga pagkakataon na siya'y pinapansin ng mga hayop sa baryo, mga aso at pusa na biglang tumatakbo o umaatras kapag siya ilalapit. Ang mga ito ay tila nagbababala sa kanya ng panganib. May mga pagkakataon rin na nakakita siya ng kakaibang marka sa lupa, parang yapak ng tao, ngunit mas matulis at malaki kaysa normal, na walang pinagmumulan. Ang bawat maliit na senyales ay nagdudulot ng kakaibang kaba at nagpapaalala sa kanya ng mga sabi-sabi tungkol sa mga babae sa baryo. Isang araw, nakasalubong niya si Aling Tessa, isang matanda at kilalang tagapagbigay ng babala sa baryo. Tahimik at mabait sa simula, nagsimula itong magkwento tungkol sa mga kababaihan at ang kanilang kakayahan na gumamit ng pang-akit upang iligaw ang mga bisita. Ayon sa kanya, may ilang babae na nagiging aswang sa gabi, naghahanap ng kalalakihan upang pagsamantalahan o gawing biktima. Ang kanyang mga kwento ay puno ng detalye, mga kakaibang tunog sa kagubatan, mga anyo na nagbabago sa dilim, at mga bakas ng paa na walang pinagmumulan. Ang mga sabi-sabi ni Aling Tessa ay nagdulot kay Marco ng kakaibang halo ng takot at pagkabahala. Sa gabi, habang nag-iisa sa kanyang kwarto, narinig niya ang malalakas na kaluskos sa bubong at sa paligid ng bahay. Ang kanyang kutob ay nagsasabi sa kanya na ang mga babae ay may kinalaman dito, ngunit hindi niya alam kung paano sila gumagalaw ng ganoon katahimik. Ang kanyang isipan ay puno ng pangamba, at nagsimula siyang magduda sa bawat kilos ng mga babae, mula sa simpleng ngiti hanggang sa tila inosenteng panghihikayat na nakikita niya sa kanilang mga mata. Ang baryo, na noon ay tila payapa, ay nagiging isang lugar ng malalim na misteryo at takot, kung saan ang bawat tunog at galaw ay maaaring magdala ng panganib. Habang tumatagal, naramdaman ni Marco na may kakaibang puwersa sa paligid ng baryo na hindi niya lubos maipaliwanag. May mga sandali na ang mga babae ay nagtataglay ng kakaibang anyo, ang kanilang mga mata ay kumikislap sa dilim, ang kanilang mga katawan ay tila gumagalaw ng mas mabilis at mas makinis, at ang mga ngiti nila ay may halong pang-akit at pagbabanta. Ang halo ng atraksyon at takot ay patuloy na lumalaki, at ang kanyang utak ay nagsisimulang magduda sa lahat ng kanyang nararamdaman at nakikita. Isang gabi, nakarinig siya ng mga bulong sa tabi ng ilog, tila nagmumula sa malalayong puno. Ang mga bulong ay nag-ulit ng pangalan niya at nag-aanyaya sa kanya na lumapit. Nang sundan niya ang tinig, nakita niya ang anino ni Lina at ng iba pang babae na nagtatago sa likod ng mga puno.
Ang mga galaw nila ay hindi natural, tila may kakaibang puwersa ang bawat kilos. Ang kanyang puso ay tumigil ng saglit at naramdaman niya ang labis na pangamba. Ang baryo ay nagiging isang lugar kung saan ang bawat hakbang ay puno ng panganib at ang mga babae ay nagiging sentro ng misteryo at takot. Habang lumalalim ang gabi at dumarami ang karanasan, si Marco ay unti-unting natututo na kilalanin ang mga senyales ng panganib. Ang bawat halakhak, ngiti at titig ng babae ay may kahulugan, ang bawat anino sa kagubatan at bawat kakaibang tunog ay nagiging babala. Ang kanyang isip ay nagsisimulang magplano kung paano siya makakaligtas o makakaiwas sa masamang balak ng mga babae, ngunit ang halo ng atraksyon at takot ay nagpapahirap sa kanya na gumawa ng malinaw na desisyon. Sa pagtatapos ng bahaging ito, si Marco ay nasa punto ng matinding kaba at pagdududa. Ang mga alingaungaw ng aswang at mga pahiwatig ng matatanda ay nagbigay sa kanya ng malinaw na babala, ang mga babae sa baryo ay hindi tulad ng inaakala niya sa una. Ang baryo ay puno ng misteryo at panganib, at ang bawat kilos at galaw ng mga babae ay nagtataglay ng lihim na nagbabantang sumiklab sa kanyang buhay. Ang kanyang atraksyon at pagkaakit ay unti-unting napapalitan ng takot at kuryosidad kung paano siya makakasurvive sa baryong puno ng mga lihim at supernatural na puwersa. Isang gabi, habang naglalakad si Marco pauwi mula sa isang pagtitipon, nakasalubong niya si Aling Tessa, ang matandang babae na dati na ring nagbabala sa kanya tungkol sa baryo. Tahimik at seryoso ang kanyang mukha, at sa unang tingin, ramdam ni Marco ang bigat ng mensahe na kanyang ibabahagi. Marco, simula ni Aling Tessa, may mga bagay sa baryong ito na hindi mo pa lubos na nakikita. Ang ilan sa mga babae hindi sila tulad ng nakikita mo sa araw. Sa gabi, nagbabago ang kanilang anyo at layunin. Kailangan mong maging maingat. Ang mga salitang iyon ay nagdulot kay Marco ng labis na pangamba, ngunit sa parehong oras, lumakas ang kanyang kuryosidad na alamin ang katotohanan. Sa mga sumunod na araw, pinanood ni Marco ang kilos ng mga babae ng mas mabusisi. Napansin niya ang mga pattern, sa tuwing sumasapit ang gabi, may kakaibang enerhiya sa kanilang mga mata at katawan. Ang mga ngiti ay nagiging mas matalim, ang bawat galaw ay tila may kahulugan, at may mga pagkakataon na ang kanilang mga anino ay nagkakaroon ng kakaibang hugis at sukat. Unti-unti, naunawaan ni Marco na ang pang-aakit ng mga babae ay hindi lamang para sa pansariling kasiyahan, ito ay bahagi ng isang mas malalim na plano na naglalayong manipulahin at kontrolin ang mga bisita. Isang gabi, habang nag-iisa sa tabi ng ilog, napansin niya ang anino ni Lina at ng iba pang babae na gumagalaw ng hindi natural. Ang kanilang anyo ay tila nagbabago, mas matalim ang mga kuko, mas malinaw ang mga mata, at ang kanilang mga ngiti ay naglalaman ng kakaibang kasamaan. Nang subukan niyang lumayo, biglang lumapit ang isa sa kanila at nagpakita ng kakaibang kapangyarihan, parang may kontrol sila sa paligid, at ang ilaw ng buwan ay tumutulong upang itago ang kanilang totoong anyo. Sa panahong iyon, lubos na naunawaan ni Marco na ang kanyang nakikita sa araw ay isang ilusyon lamang, at ang katotohanan ng gabi ay mas nakakatakot kaysa sa kanyang inakala. Pinilit ni Marco na alamin ang higit pang detalye. Bumalik siya sa bahay ni Aling Tessa upang humingi ng payo. Dito niya natutunan ang kasaysayan ng baryo. May mga henerasyon ng babae na ipinanganak na may kakayahang mag-anyong tao at magbihis ng inosenteng imahe sa araw, ngunit sa gabi ay nagiging aswang o malignong nilalang. Ang ilan sa kanila ay nagtatangka sa kalalakihan upang makakuha ng lakas o dugo, at ang iba ay mailayuning manipulahin at kontrolin ang buong baryo. Ang mga babala ni Aling Tessa ay hindi lamang alamat, ito ay realidad na unti-unti nang nakikita ni Marco. Ang pagbubunyag ng katotohanan ay nagdulot ng matinding pagkalito at takot kay Marco. Ang babae na noon ay nakakaakit at kaakit-akit, ngayon ay nagiging simbolo ng panganib at misteryo. Ang bawat ngiti, halakhak, at galaw na dati niyang inaasahan at kinagiliwan ay nagiging babala at senyales ng kapahamakan. Sa kabila ng takot, naramdaman niya ang isang kakaibang lakas sa kanyang sarili, isang determinasyon na malaman ang buong katotohanan at hanapin ang paraan upang makaligtas sa baryo. Hindi naglaon, nakatagpo rin niya ang ibang residente na dati tahimik lamang. Sila ay nagbahagi ng kanilang mga karanasan, mga kwento ng kalalakihan na nawala, mga gabi na naglaho sa dilim, at mga kakaibang tunog at anyo na hindi maipaliwanag. Ang kanilang mga pahayag ay nagpatibay sa ideya ni Marco na ang mga babae ay mailihim na hindi dapat maliitin.
Ang baryo, na una niyang inakala na payapa, ay naging sentro ng isang panganib na may kasamang supernatural na puwersa. Habang natutuklasan niya ang katotohanan, unti-unti ring lumalalim ang kanyang pangamba. Ang mga babae, na noon ay nakakaakit, ay tila nagiging mas mapanlinlang at mapanganib sa gabi. Ang mga mata nila ay kumikislap sa dilim, ang mga galaw ay mas mabilis at mas kontrolado, at ang kanilang mga halakhak ay naglalaman ng pagbabanta. Ang halo ng atraksyon at takot ay lumalakas, at si Marco ay napipilitang pag-isipan ang kanyang bawat hakbang. Hindi niya alam kung sino ang tunay na kaibigan at sino ang may masamang intensyon, at ang bawat desisyon ay maaaring magdala sa kanya sa panganib. Sa paglipas ng mga araw, napagtanto ni Marco na ang kanyang atraksyon sa mga babae ay bahagi lamang ng kanilang plano upang manipulahin siya. Ang bawat tawanan, bawat bulong, at bawat ngiti ay may kahulugan, at ang baryo ay puno ng lihim na naghihintay na matuklasan. Ang pagbubunyag ng katotohanan ay nagbigay sa kanya ng malinaw na layunin. Kailangan niyang malaman kung sino sa mga babae ang may malas na intensyon at kung paano siya makakaalis bago tuluyang masangkot sa panganib. Sa pagtatapos ng bahaging ito, si Marco ay nasa punto ng desperasyon at determinasyon. Ang katotohanan tungkol sa mga babae ay lubos na nakalantad, hindi lamang sila simpleng residente, kundi mga nilalang na may kakayahang manipulahin at takutin ang mga bisita. Ang baryo ay hindi lamang payapa, kundi isang lugar ng panganib at misteryo. Sa puntong ito, si Marco ay kailangang maghanda para sa mga darating na pagsubok at panganib, sapagkat ang susunod na yugto ay magdadala sa kanya sa harap ng direkta at mapanganib na banta. Matapos mabunyag sa kanya ang katotohanan tungkol sa mga babae sa baryo, naramdaman ni Marco ang lalong lumalaking takot at pangamba. Ang bawat galaw at titig ng mga babae ay nagiging banta sa kanyang kaligtasan. Sa bawat gabi, ang baryo ay nagiging mas kakaiba. Ang mga ilaw ay naglilihim ng mga anino, ang hangin ay may kakaibang bulong, at may mga tunog na tila sumusunod sa kanya sa bawat hakbang. Hindi niya alam kung saan siya ligtas, at bawat desisyon ay puno ng panganib. Isang gabi, habang siya'y naglalakad pa uwi mula sa ilog, bigla siyang nilapitan ng ilang babae. Ang kanilang mga mata ay kumikislap sa dilim, at ang kanilang mga kilos ay hindi natural. Nagsimulang humina ang loob ni Marco, ngunit ginamit niya ang natutunan mula sa mga pahiwatig ni Aling Tessa. Sa halip na tumakbo agad, nag-obserba siya, pinanood ang kanilang kilos at sinubukang maintindihan ang kanilang intensyon. Ang bawat galaw ng babae ay puno ng subversibong pang-akit, at naramdaman ni Marco na ito ay isang pagsubok sa kanyang tiwala at tapang. Sa gitna ng gabi, nakatagpo siya ng isang kakaibang eksena. Ang mga babae ay nagtipon sa gitna ng kagubatan, bumabalot ng mga anino, at nagsasagawa ng isang ritual na hindi niya lubos maipaliwanag. Ang kanilang mga galaw ay mabilis at maingat, ang mga mata nila ay naglalabas ng kakaibang liwanag, at ang kanilang tinig ay puno ng kapangyarihan at pagbabanta. Ang eksenang iyon ay nagdulot kay Marco ng labis na takot, ngunit sa parehong oras, ang kanyang kuryosidad ay nagtulak sa kanya upang manatili at panoorin. Habang pinagmamasdan niya ang ritual, napansin niya na ang ilan sa mga babae ay nagbabago ng anyo, ang kanilang mga kamay at kuko ay tila mas matalim, ang kanilang mga mata ay nagliliwanag sa dilim, at ang kanilang mga katawan ay nagkakaroon ng kakaibang galaw. Ang bawat galaw ay puno ng kapangyarihan, at ang baryo ay nagiging lugar ng supernatural na panganib. Napagtanto ni Marco na ang bawat desisyon niya ngayon ay maaaring magdala sa kanya sa kaligtasan o kamatayan. Sa sumunod na araw, sinubukan niyang magplano kung paano siya makakaiwas sa panganib. Sinubukan niyang humingi ng tulong sa ibang residente, ngunit napansin niyang may ilang tao na tila nahihirapang magsalita tungkol sa mga babae. Ang ilan ay tahimik lamang, habang ang iba ay nagbigay ng malalabong pahiwatig na nagdudulot sa kanya ng higit pang pagkalito. Napagtanto niya na sa baryong ito, hindi lahat ay mapagkakatiwalaan, at ang bawat hakbang ay kailangang pag-isipan ng mabuti. Habang lumalalim ang gabi, naramdaman niya na siya ay sinusubaybayan. Ang mga mata ng babae ay naroroon saan man siya tumingin, ang kanilang presensya ay nagiging matindi, at ang bawat halakhak ay tila naglalaman ng banta. Sa isang pagkakataon, habang siya'y nagtatangkang makalayo sa baryo, biglang may humarang sa kanya. Ang babae ay bumiti, ngunit ang ngiti ay puno ng kasamaan at pang-akit. Tinangka niyang umatras, ngunit ang kapaligiran ay tila gumalaw laban sa kanya. Ang mga puno ay parang nakadikit sa kanya, ang lupa ay tila gumagalaw sa ilalim ng kanyang mga paa,
at ang dilim ay tila nagiging mas makapal at mapanganib. Sa gitna ng panganib, naalala ni Marco ang mga payo ni Aling Tessa. Gumamit siya ng mga simpleng taktika, pagsubaybay sa galaw ng mga babae, pagtukoy sa mga palatandaan ng kanilang intensyon, at paggamit ng mga lugar na mailiwanag upang mailihis ang kanilang atensyon. Sa bawat hakbang, naramdaman niya ang halo ng kaba at determinasyon. Ang baryo ay nagiging isang larangan ng pagsubok, at siya ay kailangang maging matalino at mabilis upang makaligtas. Sa isa pang gabing puno ng panganib, nakatagpo niya ang ilan sa mga babae na nagtatangkang iligaw siya sa kagubatan. Gumamit siya ng kanyang nalalaman mula sa mga obserbasyon at sa mga pahiwatig ni Aling Tessa upang makahanap ng ligtas na ruta. Sa bawat sandali, ang kanyang puso ay mabilis ang tibok, ang kanyang isip ay puno ng takot, ngunit ang determinasyon na makaligtas ay lumalakas. Ang bawat hakbang ay isang laban sa pagitan ng survival at pagkahulog sa mga bitag ng babae. Habang dumarami ang pagsubok, natutunan ni Marco na hindi lamang pisikal na panganib ang banta, ang mental at emosyonal na aspeto ay mas mapanganib. Ang pang-akit ng babae ay nagiging isang uri ng panlilinlang, sinusubukan ang kanyang kalooban at pag-iisip. Ang halo ng atraksyon at pangamba ay nagpapahirap sa kanya upang gumawa ng malinaw na desisyon at bawat sandali ay maaaring magdala sa kanya sa bingit ng kapahamakan. Sa pagtatapos ng bahaging ito, si Marco ay nasa punto ng matinding panganib at pagsubok. Ang baryo ay hindi lamang isang tahimik na lugar, ito ay isang arena ng supernatural na panganib at panlilinlang. Ang mga babae, na noon ay nakakaakit, ay nagiging mga mapanganib na nilalang, at ang bawat galaw at desisyon ni Marco ay may matinding epekto sa kanyang kaligtasan. Sa puntong ito, handa na siyang harapin ang mga susunod na laban at mga panganib na darating sapagkat alam niya na walang puwang para sa pag-aalinlangan o kahinaan sa baryong puno ng lihim at aswang. Sa puntong ito, si Marco ay lubos ng nakaramdam ng takot at galit. Ang lahat ng kanyang naramdaman mula sa atraksyon at pagkaakit ay napalitan ng determinasyon na labanan ang mga babae at protektahan ang sarili. Alam niya na kung hindi siya kikilos, maaari siyang maging biktima ng kanilang mapanlinlang na plano. Ang baryo, na sa una ay tila payapa at kaakit-akit, ay naging isang lugar ng panganib, at ang bawat anino at bulong ay nagsisilbing paalala na siya ay hindi ligtas. Isang gabi, pinlano ni Marco na harapin ang mga babae. Gumamit siya ng kaalaman mula sa mga pahiwatig ni Aling Tessa at mula sa kanyang obserbasyon sa nakaraan. Alam niya na ang direkta at mapanlinlang na approach ay mapanganib, kaya't inisip niyang gumamit ng estratehiya, pag-iiwas sa kanilang pinakamalalakas na galaw, paggamit ng liwanag, at pagtukoy sa kanilang mga pattern. Habang naglalakad sa baryo, naramdaman niya ang presensya ng ilang babae, ang kanilang mga mata ay kumikislap sa dilim, at ang mga ngiti nila ay naglalaman ng banta. Ang unang direktang pakikipaglaban ay nagsimula ng subukang harapin ni Marco si Lina. Ang babae, na noon ay pinakakaakit-akit sa kanya, ay nagpakita ng tunay niyang anyo, mas matalim ang mga kuko, mas malakas ang katawan, at ang ngiti ay puno ng kasamaan. Subalit si Marco, gamit ang kanyang tapang at kaalaman sa kanilang ritual at galaw, ay nakahanap ng paraan upang makalapit at makapagtanggol sa sarili. Gumamit siya ng simpleng taktika, gaya ng pag-ilag, pag-obserba sa galaw, at paggamit ng paligid para mailihis ang atensyon ng babae. Habang lumalalim ang gabi, nakasaksi si Marco sa kakaibang kapangyarihan ng mga babae. Ang iba ay nagpakita ng abilidad na manipulahin ang paligid, ang mga puno ay tila gumagalaw, ang mga anino ay lumalaki, at ang hangin ay tila nagiging kasangkapan upang takutin siya. Ngunit sa kabila ng takot, hindi siya umatras. Sa bawat galaw ng babae, natututo siya, at unti-unti niyang naihahanda ang kanyang sarili para sa mas matinding pagsubok. Ang kagubatan, na dati lugar ng misteryo at panganib, ay naging arena ng kanilang labanan. Si Marco ay nakagamit ng mga natural na hadlang, mga ilog, puno, at liwanag ng buwan, upang mailihis ang mga babae at maiwasan ang kanilang direktang pag-atake. Sa bawat hakbang, ang halo ng adrenaline, takot, at determinasyon ay nagpapalakas sa kanya upang magpatuloy. Alam niya na ang kanyang kaligtasan ay nakasalalay sa mabilis at maingat na desisyon. Isang punto sa gabi, nakaharap niya ang grupo ng babae na tila nagtatangka na sabay-sabay siyang hulihin. Dito, ang kanyang talino at tapang ay nasubok sa sukdulang paraan. Gumamit siya ng mga natutunan sa mga nakaraang gabing pagmamasid, paggalaw sa tamang oras, paglikha ng distractions,
at paggamit ng mga ilaw at anino upang mailihis ang kanilang atensyon. Sa bawat matagumpay na hakbang, naramdaman ni Marco ang kakaibang lakas na nagmumula sa kanyang determinasyon na hindi magpatalo sa kanilang panlilinlang. Hindi naglaon, sinubukan niyang patawanin at manipulahin ang ilan sa mga babae upang magkaroon ng kalamangan. Gumamit siya ng simpleng panlilinlang, pagpapakita ng kahinaan sa ilang sandali upang iligaw ang atensyon ng iba, at sa parehong pagkakataon ay nagplano ng mabilis na pag-atras o pagtakas. Ang halo ng taktika at tapang ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam ng kontrol, kahit sa kabila ng malakas na banta at supernatural na kapangyarihan ng mga babae. Sa kabila ng lahat, naramdaman ni Marco na may ilan pa rin sa mga babae na hindi niya kayang talunin sa gabing iyon. Ang kanilang kapangyarihan ay malakas, at ang baryo ay naglalaman ng mas maraming misteryo kaysa sa kanyang inakala. Subalit ang kanyang pakikipaglaban ay nagbigay sa kanya ng kalayaan at kumpiyansa na kahit na malakas ang panganib, may paraan upang makaligtas at makabawi sa hinaharap. Sa pagtatapos ng bahaging ito, si Marco ay nasa punto ng paglaban at paghihiganti. Ang kanyang takot ay napalitan ng determinasyon, at ang baryo ay naging lugar kung saan siya ay nagpatibay sa kanyang tapang at talino. Alam niya na ang bawat hakbang at galaw ay may kahulugan, at ang bawat desisyon ay maaaring magdala sa kanya sa kaligtasan o panganib. Ang kanyang pakikipaglaban ay isang tanda na hindi siya basta-basta maluloko, at ang paghihiganti ay nagsisimula sa kanyang mental at pisikal na tapang upang labanan ang mga babae at ang misteryo ng baryo. Matapos ang matinding pakikipaglaban, unti-unting nakahanap ng kaluwagan si Marco. Ang kanyang determinasyon at talino sa pagharap sa mga babae at sa supernatural na panganib ay nagbigay daan upang makaligtas sa ilan sa kanilang panlilinlang. Ngunit sa kabila ng tagumpay na iyon, hindi niya maalis ang takot at alaala ng mga gabing puno ng panganib. Ang baryo, na sa simula ay tila payapa, ay nag-iiwan ng marka sa kanyang isipan, isang lugar na puno ng misteryo, panlilinlang, at supernatural na puwersa. Habang siya ay naglalakad palabas ng baryo, sa unang liwanag ng umaga, napansin niya ang mga babae sa malayo, nakangiti ngunit may kakaibang titig. Hindi lahat ay natalo o naalis, at ang ilan ay nananatiling nakamasid, na parang naghihintay ng susunod na pagkakataon upang muling subukan ang sinuman na pumasok sa kanilang teritoryo. Ang karanasang ito ay nagbigay kay Marco ng malinaw na aral. Ang baryo ay hindi basta-basta dapat lapitan, at ang bawat kababaihan na mailabis na pang-akit at lihim na kilos ay maaaring magdala ng panganib. Sa pag-alis niya, naalala ni Marco ang mga pahiwatig at babala ni Aling Tessa. Ang matanda ay nagsabi noon na hindi lahat ng nakikita ay totoo, at ang bawat hakbang sa baryo ay dapat na may kabatiran at pag-ingat. Ang aral na ito ay higit na naging malinaw matapos ang kanyang mga karanasan, ang atraksyon, ang pagkaakit, at ang unang impresyon ng kabaitan ay maaaring magtago ng panganib at panlilinlang. Ang kanyang isip ay mas bukas na ngayon sa katotohanan na hindi lahat ng tao o nilalang ay ayon sa nakikita sa harap ng mata. Ang karanasan ni Marco ay hindi lamang pisikal na pakikipaglaban, kundi isang paglalakbay sa kanyang isip at damdamin. Ang halo ng atraksyon, takot, at pang-akit ay nagturo sa kanya na maging mapanuri at maingat sa kanyang mga desisyon. Natutunan niya na ang bawat galaw, ngiti, at salita ay maaaring maglaman ng mas malalim na kahulugan, at ang bawat kilos ay dapat nasuriin bago paniwalaan. Ang baryo at ang mga babae ay nagbigay sa kanya ng leksyon na higit pa sa simpleng takot, isang aral sa katatagan, katalinuhan, at survival. Sa pagtatapos ng kanyang paglalakbay, nakarating siya sa kalsada patungo sa bayan, dala ang mga alaala ng baryo at ng mga babae. Bagaman ligtas na siya sa pisikal na panganib, ang alaala ng kanilang mga mata, ngiti, at galaw ay patuloy na bumabalik sa kanyang isip. Ang karanasang ito ay nag-iwan ng marka sa kanyang pagkatao, isang paalala na sa mundo, may mga bagay na hindi maipaliwanag, may mga nilalang na nagtatago sa dilim, at may mga baryo na puno ng lihim at supernatural na kapangyarihan. Ang huling bahagi ng kwento ay nagbigay diin sa kahalagahan ng pag-ingat, katalinuhan, at determinasyon. Ang karanasan ni Marco ay nagturo na ang atraksyon at kagandahan sa una ay maaaring magtago ng panganib, at ang tunay na lakas ay nagmumula sa kakayahang kilalanin ang katotohanan, harapin ang takot, at gumawa ng tamang desisyon sa gitna ng panganib. Ang baryo at ang mga babae ay simbolo ng misteryo at panganib,
Ngunit ang kanyang pakikipaglaban at paghihiganti ay nagpapakita na kahit sa harap ng supernatural at panlilinlang, ang determinasyon at talino ng tao ay may kakayahang makaligtas. Sa huli, si Marco ay naglakad patungo sa bukang liwayway, dala ang aral ng baryo, maging mapanuri, huwag basta-basta maniwala sa nakikita, at palaging handa sa anumang panganib. Ang kanyang karanasan ay nag-iwan ng bakas sa kanyang buhay, isang kwento ng takot, supernatural na misteryo, at kaligtasan. Ang baryo ay nanatiling misteryosong lugar, at ang mga babae ay patuloy na nagbabantay sa dilim, handa sa sinumang maliligaw at mawalan ng gabay sa kanilang mundo. Ang aral ay malinaw, sa harap ng kagandahan at atraksyon, may lihim na nagtatago, at ang katalinuhan, tapang, at determinasyon ang tanging susi upang makaligtas sa panganib. Sa pagtatapos ng kwento, si Marco ay naglakad na maihigit na kamalayan at respeto sa misteryo ng baryo. Ang kanyang karanasan ay nag-iwan ng babala sa lahat na pumasok sa mundo ng mga kababaihan at baryo na puno ng lihim. Ang unang impresyon ay maaaring magtago ng panganib, at ang kaligtasan ay nakasalalay sa katalinuhan, tapang, at kakayahang kilalanin ang katotohanan bago ito maging huli na.